Nakita ng isang magnanakaw na si Eddie ang isang sasakyang hindi nakalock, kaya agad siyang sumakay upang nakawan ito. Pero nang susubukan na niyang lumabas, biglang naglock ang mga pinto. Kahit anong pilit niya, hindi siya makalabas dahil sobrang tibay ng mga bintana. Makalipas ang ilang sandali, may tumatawag sa dashboard ng kotse, ngunit binaliwala niya ito habang desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Hindi niya alam na may taong lihim na nagmamasid sa kanya gamit ang mga nakatagong kamera. Paulit-ulit ang tawag, ngunit patuloy niya itong iniwasan. Nang wala na siyang ibang magawa, sinagot niya rin ito. Agad niyang hiniling na pakawalan siya, ngunit sa halip ay nakuryente siya mula sa upuan. Ipinaliwanag ng may-ari ng kotse na 6 na beses nang nabiktima ng paninira at pagnanakaw ang kanyang sasakyan, ngunit walang nahuhuli. Kaya gumawa siya ng espesyal na sistema at ginawang kulungan ang kanyang kotse para sa sinumang magnanakaw. Sa takot, binunot ni Eddie ang kanyang baril at pinaputukan ang bintana. Ngunit tumalbog ang bala at siya mismo ang tinamaan. Lumipas ang mga oras at naging mga araw. Kahit may mga taong dumaraan, hindi nila marinig ang kanyang sigaw dahil soundproof ang sasakyan. Sa sobrang uhaw at pagod, humingi siya ng tawad sa may-ari. Binuksan naman ito ang aircon at sinabi na may cancer siya at 4 na buwan na lang ang natitira niyang buhay dahil nabigo siya ng sistema ng hustisya. Nagpasya siya na mismo ang magparusa sa mga kriminal. Ngunit iginiit ni Eddie na napilitan lamang siyang magnakaw dahil nabigo rin siya ng sistema. Ayon sa kanya, napunta na sa mayayaman ng halos lahat ng kayamanan, na-offend ang may-ari at agad na pinutol ang tawag. Habang nag-uusap sila, napansin ni Eddie kung saan nagmamasid ang may-ari. Kalaunan, natuklasan niya ang isang nakatagong switch sa loob ng sasakyan. Matapos ang matinding pagsisikap, nagawa niya itong ma-activate gamit ang kanyang paa. Bumalik ang kuryente ng kotse at agad niya itong pinaandar, kumbinsidong makakatakas na siya. Ngunit ilang sandali lang biglang tumigil ang sasakyan at muling narinig niya ang boses ng may-ari na nanunuyang tumatawa.